Simula kay Dave Bedia. Ayan. Mga gawa ni... Ayan po yung artist to. Ayan. Yung artist si Dave. Ito yung mga gawa niya. Ito naman kay Steffi. Illustrations niya. Si Poppy. Ayan. Galing. Ito, ayan si Maki. Pixel Dump. Ito yung mga friends. Si Pato Loco. Si Fuku. Yung bago niyang character. O, di ba? Galing. Oh. Actually, halimaw to. Halimaw yan. Yan. Mga halimaw na nilalang. Katabi niya si Nyaki. Si Antoinette. Hello. Mga creations sila. Nyaki Meow. Ayan. Uy, may skateboard ka pala dyan, ha? Ito yung yung kanyang higantoy. Galing, oh. Custom, oh. One-off, oh. Oh. Lupit! Ayan. Ito, kanya. Good kitties. Good kitties. Hi, sir. Ito naman kailangan Shanman 8 Wolves. Ito Sir Shan. Ayan, oh. Hello, sir! Ito, yan o, Shanman 8 Wolves. And then, ito yung kay Mech Designs. Si Jello. Ayan, Mech Designs. Ito kay Milo. San Luis. Yung meron silang collab ni Sir Vincent. Gawin tayo sa kabila naman. Greenie and LPX. Holy Land. So, ito yung maganda rin, no? Diba? Nice. Last one. Mupatoy and Tangent. Ito, cutie story si Queen. Ito magandang lalaki na to. Maganda pa din. Ayan. Guys, this is Mad Monkey. Ito yung mga kaibigan natin. Hi guys. Mad Monkey. Last day. May bagong release ba kayo? Excuse me. Sino ito? Ayan. Max Blitz. Max Blitz. Ang pangalan? Ayan. Si Alexis. Yan. So, itong dalawa ito magkapatid dyan. Ngayon, ang kuya, dito, ito. Hindi, kasi yung mas maraming uban siya yung kuya. Hindi, nakakapit. Ay, Lucky Charm. Lucky Charm! Woo! Sample. Sample talaga. Yan, dito naman tayo. Ito, malulupit, oh. Oh. Si Juki. May mga art prints din. Ano inspiration mo sa work mo, sir? Sorry? Your inspiration for your artworks? So my artwork is from my comic. I'm a comic artist before in 2010. And then I'm making also animation. Oh, you did this one? Yeah, animation and comic. And for toys, it's only 2 years ago. So 2 years ago. I'm very new in our toy scenes. Well, congratulations, you have your own Thank toys you. now. So Thank how does you. it feel to have your own toys finally? Oh, it's amazing because I've started collecting art toys since pandemic. You know, since pandemic, I started collecting art toys, and I should make my own art toys. Good decision. That was a good decision. Yeah, it's very fun. What country are you from? Indonesia. You're from Indonesia. Yeah. So is this your first time in the Philippines? No, it's my third time. Third time. In ToyCon also? ToyCon, last year I went here. You were here last year. Yeah, I went here. Congratulations. Thank you. You have really great work here, sir. Yeah. By the way, my name is Ricky. Oh, my name is Mazza. Yes, that's our table over there. We have a Facebook page where we feature artists as well. It's called Art Titos. Yeah. Do you have a Facebook page? Yes. Yes. So try to visit us, Art Titos. So congratulations, sir. Welcome to the Philippines. Yes, that's Art Titos. Okay. I'll check. We haven't been active lately because of the preparations for ToyCon. So I think for a month we haven't posted anything because we're so busy. Uncle Ricky. Yes, I'm Uncle Ricky, sir. And you, sir?
What is your art about, sir? Yeah. We do about mental health, hip hop, street culture in 90s. Yeah. 90s, yeah. I 90s, love yeah. that. 90s. The color is 90s. Yes, I noticed that you have the pinks and the yellows, the very rubber toys, colorful. 90s rubber toys. Nice, Yeah. nice. A lot of people will relate to that. Yeah, a lot 90s. of old people. But it's one of the best eras, actually, Yeah. the 90s and the 80s. Very nice work, sir. It's very colorful, very nice. And you also mentioned about mental health. yeah. Yeah, because my friend over there said his characters are also based on mental health, like the bipolar. So his Yeah. characters reflect all those. Anxiety. Yes, anxiety, all that also. So it's a good outlet for you. Yes. I used to draw it in black and white, but it became so gloomy, so I add color to hide because mental health people hide stuff. Yeah. So, It's a good way to Yeah. oppose to the darkness within you. and So you have to color it. They became more relatable. So welcome to the Philippines. Is this your how many times have you Second been time, my second time. Your second time. Also last year. So last you were together. Yeah, they're together. Are you from the same city in your country or different city? Same city, Same Jakarta. Jakarta. Yeah. Nice. I haven't been there yet. Hopefully in the future. So how is the conventions different from Jakarta and the Philippines? I think the difference is in Collective. Philippines, the crowd is more celebrate pop culture, but in Jakarta, Indonesia, it just started. Yeah, it just started. It just started. Yeah. So what year did they start having these conventions? Yeah. 2 years. 2 years. 2 Just 2 years. years. Oh, For Artois, yeah. For Artois, 2 years, but they already have like a toy general event. Yeah, the yeah. mainstream toys. And the mainstream Yeah. toys, yeah. Yes. But for Artois, I think just last 2 years. Still very young. Huh? Still very young. And here they collect more stuff like cards and Yes. Yeah. There are a lot of collectors with different types of Yeah. interests. they That's collect why. anything. Yeah, that's why the conventions are just a mesh of everything. Actually, Beyblades, even They play. magic cards, all those Pokemon. Yeah. I love people in here who really celebrate pop culture. Yes, a lot. I regret I didn't bring my magic card. So you also art- collect magic Yeah, cards? I also play magic. Well, anyway, there's always a second time for everything, Yeah. So hope to see you again in the next event here in the Philippines ToyCon. So we're glad to have you here and welcome to the Philippines, guys. Thank you so much. Thank you so much. Nice meeting you, Thank sir. you for- Again, my name is Ricky. Nice to meet And you. I'm surprised they call me Uncle Ricky. Yeah, we get the. Oh, it's written there. It's written there. Oh, yeah. We can bring Uncle Ricky. Yeah, so that's so thank you. Nice meeting you. Bye. Dwellers Artist Studio. Ito pa yung mga droppings na nanala. O hindi ko sinasadya yun. Ang layo ng inikot ko. Eh, idol ko to yan. Idol. Yung mga gawa nila. Ito yung mga gusto kong art. Actually, yung very organic ang dating. Alam mo, hand-painted. It's like canvas na nasa art toy. Yan, ganyan yung gusto kong because you can see the brush strokes and everything. Ito si Vincent. Yan si Vincent. Collector to, pero first time niya nag-table sa... Tama, no? First time niya nag-table, di ba? Can you talk about naman, Vincent, yung kung ano yung mga characters mo? Yes. Nag-inspire sa'yo para i-create yung mga characters mo? So, ito, yung bagong character ko, si Xiao. So, isa siyang tortoise, half tortoise and half human. So, isa siyang protector na 7 seas. So, medyo nasa Chinese mythology. Si Black Tortoise, medyo fan kasi ako ng Chinese mythology. So, ginawa ko siya, inspiration ko dito is yung tortoise ko, which is si Sand. So, yun yung tortoise ko. Binuo ko siya. Kasi nung bata ako, gusto ko ng tortoise eh. Kasi hindi ko pinapayagan kasi hindi ko siya mahalagahan. So, bumili ulit ako ng tortoise nung malaki na ako. Well, ngayon, mas malaki na sa akin. Kaya, Ilang taon na yung tortoise mo? si 7 years. 7 years na.
So, baka mas mauna pa ako dun kaysa sa Tortoise. Kasi they tend to live 100 100 years, years diba? in captivity. So, yun. This one naman, ito yung original character ko, si Viz. Bakit Viz? It's VS, di ba? Yeah, It's with VS. And Pero bakit Viz? Bakit VS? kasi wala talaga akong maisip na pangalan ng character. Nagsabi lang sa akin ng artist na, in 2 weeks, ano na natin show sa gallery. So ako naman, don't have any background in arts or alam ko lang talaga yung basic painting, ganyan. So, napasubo ako and come up with a plan na gumawa ng character na mas simple pero mas alam ko sa sarili ko or malapit is sarili ko lang din. So, siya si VS stands for my name. And then pag binasa mo kasi yung VS is Viz. So, ganun lang siya ka-simple. The ADHD kid. So, gusto ko rin ipaalam sa mga tao na ang ADHD ay hindi na nakakahiya. Which is mas open na siya sa public na tanggapin and makipag-cope sa community. Because may mga ADHD guys highly talented and highly lovable human being din. Sa mga oras na to, like, naka-straight jacket siya. Since nga sobrang kulit, we tend to think na we need to strain them. So for me, kaya siya nakaganyan and naka-smile because he's dead inside. But still fighting for its life because that's life. That's life. That's life. Need to live with it. Thank you so much. Medyo mahaba eh. Hindi siya kasi. Good luck sa mga future projects mo, pare. Congratulations sa first event mo as a seller. Ayan. Thank you. At tinanong kay Boss Gino Cruz. Ayan, makagawa ni Gino Cruz. Ayan. Boss Gino! Kain ka lang dyan, ha? Kain ka lang dyan. Sige, hindi kita istorbahin. Ayan. Ano? Okay ka na? Nakakain ka na? Paolo, ito, kausapin si Paolo pa. Gusto mo malaman yung story ng Yes, toy? what's up with your creation? Anong saan galing to? Inspired by Japanese Oni or Demon. Oni. Itong batang to may mental disorder. Napapansin ko ngayon sa mga team natin, mga mental issues. Yung sungay na yan, hindi yan lalabas. May ibig sabihin yan. Left is anxiety and right is panic disorder. Kung alin ang malakas dyan, yun yung malaki. Wala pa akong version nun eh. Mangingitim yung kabilang mata nun kung alin yung malakas yung kung anxiety pa or panic disorder. Well, papasok to sa shadows of rage. Kakalabanin niya yung mga sariling demons niya. In visions niya. Pero sa sariling visions ng mga normal na tao, parang baliw na nasasubdue lang ng medication. Na kung i-ano ka sa comics, hawak niya lang parang Mentos. Pag ganun niya, back to reality na siya. Wala na siya sumunod. Guys, lalim ng team ni Paolo talaga. Ayan. Kaya kasi minsan nagtatanong din sa akin yung iba, bakit ganun. Siyempre, ito nila pinaliwanag ko na para maintindihan nila. Para pag nakuha na nila, ganito pala yung ibig sabihin nito. Hindi lang pala ginawa ko sa ganito. Kahit tayong toy artist, lahat naman kailangan may kwento. Hindi lang kailangan na ginawa lang natin ito kasi gusto natin. Yun ang kagandahan sa mga artworks din na may mga kanya-kanyang kwento, kanya-kanyang background, Yes. It's very relevant today naman kasi. Kasi sa akin parang ako na to eh. Kasi You have your struggles din. ayoko na sabihin pero may ganyan akong disorder na kaya kailangan ko i-subdue ng gamot para hindi ako mag-overthink na baga parang yung overthinker ko resemblance ng horn na lang. Kasi tapos pag nasubdue ng medication, back ka na, wala ka ng horns.
parang hindi ka na mag-iisip na kung ano. Kasi normal ka na. Yun yung kwento nitong character. Actually ang nakakalungkot sa ganyan yung people na walang resources na gano'n. Unfortunately, may mga gano'n. How are they handling it? Parang to some, we're very lucky dahil may mga gamot tayo na take to help us deal with it or subdue it, as you say it. Pero I'm just realizing, paano yung mga taong without those resources? Paano na sila? Parang And do you think na this should be a focus also sa government, in our government, sa health department natin? Kasi sa atin, parang tabu yung ganito eh. Pagka may ganito ka, isipin sa'yo, baliw ka, ganyan. Not a lot of people want to talk about it. Hindi nila naiintindihan masyado. Pagka in-explain ko kasi kuwari sa iba, sasabihin nila, baliw ka lang yun. Mismo lang yan, mga ganun. Nasisiraan ka. Parang hindi mo papaniwalaan until it happens. Oo, yun yung sinasabi ko. Ayoko na lang magpaliwanag, pero pag ikaw nasa posisyon ko, saka mo malalaman. Doon mo lang maintindihan. Anyway, Paolo, thank you so much for sharing all those background ng Marco. I know it's not easy for you to share those things, pero we really appreciate. Pero kailangan kasi para maintindihan nila yung art. Is it okay na I share those things that you said sa aming page? Oo, para nang meron ng awareness. Para, syempre, hindi naman lahat na nakakapagsalita ng gano'n. We appreciate na. Kasi ako, nagtatanong din kasi bakit gano'n? Bakit ganito to? Kasi syempre, akala nila ganun-ganun lang. Syempre may story din. Lahat naman na ginagawa natin. Well, anyway, yun ang story ng Only Boy ko. That's good to know. Ladies and gentlemen, si Paolo Amparo at ang kanyang work. Thank you so much, Mas Paolo. Thank you. More power to you, pare. Ayan, expansion pack. Ayan. Boss! Tigla Studios, Stig ano? Ayan, Meron na rin siyang ni-release na RX colorway. Very nice. Okay, go tayo ngayon dito kay sa gawa ni Joshua Saldivar, aka Lily Toys. Finally, meron sa sarili niyang toys. Joshua used to be involved with Rainbow Hermit, and now he has his own toys under Lily Toys. Si Gigi. Cute, di ba? Ito mga kay Raystor. Ayan si Joshua Saldivar, yan. Si Mojo Jojo. Sakto! Ikaw yan, sir, Mojo Jojo! May cosplay tayo ng Mojo Jojo. Ito kay Raystor. Ito si Joshua Aristosa. Si Christian, nakaupo sa bawah si Christian. Ayun. Si Christian. Ayan si Rainbow Hermit. Ito, kulay pink, Grabe. DTC Studios. Meron siyang mini custom show. Si Joshua. Malulupit ng mga artists. Yun, malaki niya, Diba? Evil Robot, DB Studios. Deku. Yung mga mahilig sa My Hero Academia dyan, ayan, may Deku sila colorway. And then Clear Cast, lupit, Ganda, Shiro Shogun. Ito pa yung mga creators, Ayan, sila Val, Galing, Ito ang ganda, Nakamas. Ayan, Evil Robot and DB Studio. Ito naman, Huntreds and Ravenous Mecha. Of course, sila Boss Randall. Ayan. Yung mga artists, mga malulupit yan dito, sa Toy-Con, yung mga chick boy dito sa Toy. Hindi ba, mga mabait po yan. Galing, Itong galing, Rainbow. Diba?
Oo. And then mga gawa ni Boss Randall. Ito si Boss Randall yan, Ravenous Mega. Ang shy type na si pinipili tayong mag-guess sa art dito dyan. Nahihiya daw siya. Ito mga Rasta Club gawa niya. Actually, meron din ako suot na Rasta Club. Pinili ko sa kanya. Yan. O, di ba? Kumuha ko niya. Gara niyan. Stig yan, o. Kasi mga gawa niya, o. Lupit, o, di ba? I-feature pa ba natin to? Wag na to. Daddy Panda, Chis Mario Joseph, sawa-sawa na ako dyan, wag na yan. Sino ba yan? Ayun, may babae doon, no? Ayan, no? May chicks dito, ayan. Asan na si Rob? Wala. Hindi natin pipicture to. Pag-gala-gala lang, eh. Kukuha lang na pre-order, tapos maggagala. Eto, si Mark II ni Pan de Coco. So, limited release, 18 pieces. So, I believe marami ng nag-pre-order, pero pang foreign na nag-pre-order. And then we have the new version of Pandesal, the 2.0. Medyo chunkier siya ngayon kasi yung first version medyo payat. And na-modify ng konti yung ulo niya. So, yan ang bagong Pandesal. Ito si Xiao Pan. Ito ang nag-reflect ng more of the personality and look of Daddy Pan. Xiao Pan. Ito yung mga toys ko. Siyempre, Uncle Ricky's Toys. Ito si Lumion na Mavi. Tatapatan mo lang ng UV light. Hindi siya glow in the dark. Luminous lang yung kanyang paint and yung laces sa kanyang katawan. And then the flare. Meron din akong display ng mga custom na Hironos. And then the remaining pieces of Zards. Paubos na siya. Also selling magnets and stickers. Yan. Si Sarah, wala si Sarah. Also guys, naka-feature din sa table yung book ni Jet Tagasa, my cousin. The Secret Lives of OFWs. 8 short stories, mga horror stories. Tapos may mga illustrations ako sa loob. And para sa mga bibili ng book dito sa Toycon, bibigyan ko ng 2 free illustrations that came out of the book. Pero in a more clearer version, clear copy, at signed siya. Ito yung Kesera. Yan, inspired by Little Nightmares, no? Si Vesper 6 and Mono. Ayan. Si Sarah. Nabenta na po yung aming collab ni Sarah. Nabenta na po. Ito ang kanyang Philippines colorway na si Chaya. Ito yung custom ni France. Chaya. At itong naka-costume na to, si Glenn Jutsu. Kami po yung mga, guys, ako'y nagulat sa dami ng fans ng Evangelion dito. Natutuwa ako. We are Evangelion country, guys! Ito yung bagong niya, colorway na Eva-inspired. In fact, full costume siya ngayon. Galing pa daw sa Japan yan. Kita mo nga naman. Nagpa-picture siya kanina kay Asuka. Ayan. Gaganda, oh. Mark Green to mga to. Ayan. Ito yung mga ni Mark Green. Gawa ni Mark Green para kay Glenn. At may dandadan siya si Granny. Ito hindi na available to. Kay Glenn na yan eh. Pero yung Granny available pa yan. Diba? At may mga mini siya oh. Pag sinake mo, may siya eh. Teka. May special effects to eh. Pag sinake mo yung ulo, may pearl na nagano. May swirl siya sa loob. So yan. At dito naman tayo kay Psycho Studio kay Luke Ligan. Yan. Ito na yun, natural na to. Actually, gagayahin ni Luke yung costume ng kanyang mamaya. Si Sprites, mabuhubad din si Luke mamaya. So ito, sold out na yung kanyang at on hand na Sprite, pero open siya for pre-order. Tapos ano pangalan itong character mo na ito, boss? Skull. Ayan o. Cool na cool, oh. Yeah, man. Yeah. Ito, The Clown Show. Inspired by Krusty the Clown. Pero nakabarong siya. So, political political statement to, guys, eh. Si Krusty the Clown. Archvillain Factory. Ito, yung mga figures nila, mga musician. And ito pa yung mga, creator. Ayan.
Ito, Jollibee, oh. Johnny B. Yan pa. Johnny B. Johnny B. Johnny B. Ayan. O, di ba? May katulad din siya, oh. Ito kay... Ito, may blister pack siya. Mga pinintahan ni, ano, ni France, no? Parang every other table may makikita ang gawa ni France, no? Tubero, kupal na ito. Alam mo, job na job kayo ni, ano, ni Boss Darwin. Nakita na ni nakaraan ko eh. Oo. Sabi nga niya, kunin na raw niya yung isa pansin, papansin ko eh. Napaparisok ko, syempre. Benta raw. Rocker, eh. So, mahilig kayo sa mga rock. May mga makikilala kayo dito, like from, Red Hot Chili Peppers, Sino kilala niyo? Prodigy, sa Prodigy, sino pa ba yung iba dyan? Wayne Static. Asan yan? Tupac. Ito si Wayne. Tupac. Static X. Yan. Si Tupac, Snoop Dogg. Supok. System of a Down. Yeah. Mud Bane. Red Hot Chili Peppers. Limp Bizkit. Linkin Park. Eminem, mo. Kurt Cobain. Chino Moreno. Naging isang babae natin, Avril Lavigne, Corey Taylor, Zac De La Rocha. Lupit, oh. Puro ikaw nag-scout nito? Yes. Lahat, no? Lupit! Ayan eh, parang bread and butter natin yung ano eh. So, mag-focus tayo sa... So yung bang mga ano mo, yung market mo, mga talaga We're mga... on ano kami, rock talaga. bands. So, Kasi actually na lang to hobby. Nung una kasi sabi ko, wala akong makitang mga noise. Mga playlist ko dati. Sabi ko, bakit hindi ko na lang kaya gawin? So nung ginawa ko one time, tapos kasi originally ang mga ginagawa ko medyo yung mga dark na characters. like, dati, oh. like Yung nga, mga inispook ko yung Jollibee, McDonald's ko. Mga ganon. Tapos nag-develop ako ng sarili ko mga characters na maliliit. So which is discontinued na namin. Ngayon, naisip ko nga, nung dinisplay ko nung last year, yung Slipknot na ginawa ko, tinanggap naman nung masa. marami naka-appreciate. Oo, marami na-appreciate. Pero yung Slipknot na yun, ilang copies Ano lang yun? ginawa mo? Tagdalawa lang. Dalawa lang. Oo, dalawa. Black and Red na Iowa series yun. Tapos, ang daming nag-request pa. So, doon kami nagtuloy-tuloy. Naglabas ka Hanggang sabi ko, i-release ko kaya yung mga nasa playlist, personal playlist ko. Tapos, dinagay namin kung saan-saan events. Nakakatuwa naman, maraming nakaka-relate, maraming ka-vibe. Kasi siyempre music yan eh. Music eh. So yun, doon kami nagkaroon ng maliit na community na nagpo-follow sa amin. Hanggang sa naging collectors na sila, tapos pa-isa-isa nag-request na, pinagbibigyan na lang na. Congratulations. Salamat, You sir. found your niche talaga. Oo, yun ang After a long while, ito pala. Susugalan mo talaga eh. So, pagdating sa designs, sa i-release mo, tsaka sa presyo, yan lahat aanuhin mo talaga, titimplahin mo eh, para at least ma-reach mo yung masa. Ang galing kasi not a lot of toy designers would think rock talaga to make as an art toy eh. Pero ikaw, you did it. May background din kasi ako sa marketing. Yung nakatulong talaga yun. How you, Susugalan nyo talaga sa umpisa. Hindi pwedeng struggle din. biglang one time, big time. Kasi 2 years ata ako nagpuko ng zero. 2 years talaga bago talaga nakilala. 2023, tama, 2022-23, nag-start kami. 0-0 talaga. Hanggang sa nagsubok ako, kahit na na-consume yung oras ko, kasi personal ko lang naman yung mga nirelease ko eh. And then eventually, yun nga, dun pa pala tatanggapin ng tao yun. And may I ask lang, how much on the average ang isang piece mo? Kami, ang regular price namin is 1,200 to 1,500. Tapos pagdating ng con, nag-sale kami. Naging 1,000. Meron sa special promo May price. special promo. Tapos, nagbigay kami ng isa pang strategy namin para makatulong nagbigay kami sa mga collectors namin ng discount card. So, pwede rin sa Sobo. Hindi pwede sa Sobo. Basta discount card lang sa mga nagko-collect. So, yun para at least. So paano yun? Kada bili mo isa may isang stamp or something? No, one stamp. Discount, outright discount talaga. Bali ng isang Parang coupon, gano'n. Tapos, since marami naman kami nire-release,
ayun, halos sa isang buwan, nakaka-3 or 5 kami na characters na nire-release. So doon pa lang meron na kaming passive sa nagko-collect. Ayun na. Oy, maraming salamat sa mga team mo, brother. Pero last question, it's weird na ito yung last question ko, pero bakit Arch Villain Factory ang pangalan? Yun nga, kasi nag-umpisa kami, puro villain yung mga ginagawa namin characters. And then eventually nga, pumasok ito, ang name ng toy line na to is Shuffle. Kasi based doon sa playlist ko, naka-shuffle. So doon ko binase. So yun yung naging basehan. Tapos, na-carry na yung pangalan ng Arch Villain. Hindi ako makapagpalit ng ano eh. Kilala eh. Okay lang naman. Okay na yun. So, maganda naman eh. Maganda. Yun na nga, maganda naman pakinggan. Yan. Thank you so much, Arch Villain Factory, guys. Yan. Congrats. At syempre, Diyos ko, dito tayo sa, teka mag-ano noise cancellation ako. Dito tayo sa paborito kong pair, ang Obscure Prototype Lab. My favorite artist talaga. I'm a big fan of these two. Ayan, ang kanilang gawa. All handmade, hand-painted. Ayan, ito, very natural yung mga itsura nila. Ayan, and we have Marlene, tsaka si Art. Ayan. Hello, kamusta? This is for Art dito, syempre. Ayan. Anong year kayo alam ko nagkwentuhan na tayo about this pero for our audience, anong year kayo nag-start gumawa ng mga toys? Mga 80s to 90s. Ganun. 90s pa? Ano siya, mas earlier siya. Kasi I started making model kits for a model kit store or shop. Earlier. Ano mga model kits po? Model kits, mga military. Yung mga ships, planes, gano'n. Wala pang Gundam na. Hindi ba uso noon? Wala pa. Ito yung gano'n pa extensive ang experience ni Boss Art, Yun yung doon ko na yung mga techniques. Kasi yung ano tawag sa ganong technique? Hindi kit bashing yan. Parang yes. So itong mga yung mga materials na ginamit dito come from different parts. Siyempre, naging toy collector. And, yung mga broken toys namin. So, nag-evolve na. Tapos mixed with nag-supply kami sa mga store. Kayo mahilig kayo mag-handle or kung ano yung makita nyo, nakakatuwa yung gawin. So, how often kayo lumalabas para labas ka tayo, punta kayo sa ganitong lugar, tingin tayo kung ano pwede na usual, like, ayun, kunyari, toy con. May mga labi-labing toys dyan na sira. Kasi marami dyan eh. Okay. While, kunyari, may pop-up mo na, kunyari, magpapaprint lang, may mimit kaming supplier, may okay dyan let's take a look. Tayo dyan, kalkal tayo. Lagi may nakupo kayo materials. Pero kung bang particular kayo tinitignan sa mga pagdating sa mga ganung parts or kung may mag-i-spark sa iyo. Kahit na parang more or less try kung ano-anong materials like mga mouse pa mga kung ano-ano. Itong mga figures nyo, like itong mga nasa ibabaw, yung mga bulging eyes, mga cat eyes, anong inspiration nyo in doing this? Kasi minsan kunyari cat, mahilig kami sa cats eh. So, gawin kaya natin mutant. Kasi parang dami nang gumagawa ng cats eh. So to make it different or interesting, we convert it to something else. Like, gawin kaya natin robot. Or ito, this one, this was inspired by yung mga sa internet, yung mga paralyzed na cats. May gulong sa yung may gulong sa parang may nakabit siya na cat. So, sometimes cats are very vulnerable. We want to make them parang super cat, gano'n. Ayan. So guys, this is obscure. Teka, last question. Bakit obscure prototype lab? Sino nakaisip mo? Prototype lab. Kasi we usually come up with parang kunyari, toy. Nag-start kami sa toy.
sabihin, bakit walang ganito? Ba't walang ganon? So, dagdagan natin na like, or gawa tayo ng iba. So, it has to be obscure. It has to be different. Not something like you find anywhere. Yun. Prototype is because isa lang yun. And love is yung workshop namin. Wala, dito no two figures are exactly alike eh, di ba? Maski gustuin namin magkamukha eh. It looks similar but pinopoint out ko, hindi. Parang ano siya, parang number combination. Parang hindi siya na gano'n. Marami siyang sa iba yung DNA niya sa iba. And that makes your pieces very special kasi if you own one of these pieces, for sure, kahit meron mang kamukha yan, they're very different in so many minute ways. No? Kaya very special yung mga pieces. Kunyari, like I only have ilang parts yun. And I'm going to make 5. Siyempre, I'll look for mga parts na iba. That makes it parang different already. Pareho siya ng shape, pareho ng everything. Not to mention, ibahin ko palang paint. Parang tawag na nga namin Super One-Offs. Super One-Offs eh. Guys, always support natin yung Obscure Prototype Labs. Guys, I tell you, kakaiba talaga yung Manila. Not like the ones that you see anywhere. Talagang very unique ang kanilang mga gawa. Okay, thank you so much Marlene tsaka si Art Obscure Prototype Labs. Ayan. Thank you. Ngayon, gagawin naman tayo sa ito kay F tsaka kay Enchong. Busy pa si Enchong may kausap na buyer. Pero ito si F. Yan yung popular character ni F. And then si Enchong, ang kanyang broccoli. Meron siya mga naka-crochet, ito keychain. Maraming variety din yung mga characters ni ito si Octobear, kinostom ni Franz Guerrero. And then meron din siyang blind box na broccoli, may mga mini artworks siya. Burgers Kit ang pinakabago sa mga pinakabago niyang characters. Icona. Ito, Darna Ampeg. Icona. And this is the art. What's your name, sir? My name's Dean. Dean. So, my original character is Icona. Icona. Yeah. Anong inspiration mo kay Icona? Well, si Icona is a shapeshifter. Wala pa siyang specific identification, pero she's inspired by my personal experience with ADHD and struggling to be only one thing. So that's why shapeshifter siya. So sort of supply. Sort of studio. Yung character na si Icona. Yeah. First time ko ba? Second time. First time ko in December last. Itong December lang sa Mega Mall. Naka-separate tayo noon. Yeah, welcome to the crazy art toy community. Thank you. Ayan. So, we're welcome. Ayan, si kanya character na sa Icona. Now, we move on dito sa kila Monkey Boy. Ako ulit si Monkey Boy. Si Kahel, siya, character ko from galing sa comics ko noong 2015. Ayan, so siya, Aswang Hunter. Bali, yung story kasi nung comics ko, siya, talaga, Philippine mythology. Tapos yung mga kalaban niya, aswang, ganon, aswang, manananggal, susunod, tikbalang, pa sa mga ganon. Ayun, so siya, tao siya, pero meron siyang dugong engkanto, ganon. Kaya meron siyang parang powers. Ito si Rock on Sushi. Actually, ito yung pinakaunang art toy ko. Ang kwento niyan, siya, kung alam niyo yung Mighty Jacks, isa sila toy company sa Singapore. Ayun. So, bali, kasi dati hanggang ngayon naman, parang yung pinaka ginagawa ko is nagde-design ako ng mga t-shirt. So, itong mga design ko na to, itong jump sticker na yan, puro nasa t-shirt yan na print on demand. So, nakita nila yan. Tapos, pinessage nila ako kung pwede daw gawing toy. Ayun. So, yan. Introduce nila yan. Yan yung naging una kong toy.
So hindi pa ako yung nag-produce ng una kong toys. So after nun, tsaka ako gumawa ng sarili ko yung mga ganito. Ayan. So after nun yan, si Kahil na. Ayan guys, Monkey Boys, early Venezuela. Ayan, congratulations. Ayan, thank you, Tito Ricky. Thank you so much. Ayan. So lipat naman tayo dito. Yung Gino. Kita nyo ba yan? Kanyang character si Ryan. Uy, sold out! Sold out! Grabe naman! Gino, Riot, anong inspiration mo kay Riot? Bakit? Ay, sorry. Anong inspiration mo sa character mo si Riot? Ang pinaka-inspiration niya talaga is 90s cartoons. Particularly yung violence ng 90s cartoons. Yes, tsaka yung mga medyo rappery yung mga correct. Parang amazed kasi ako dun sa violence ng 90s cartoons na literally nagbabarilan sila sa mukha. Pero like tumatawa tayo as kids. Parang when you look at it now as an adult, parang pag nabay ka, wait a minute, nagpapatayan sila. Grabe yung violence naman. Yun lang, gusto ko lang siyang bigyan ng buhay ulit today using si Riot, my character. And I heard that hina-hand sculpt mo yung mga toys. Yes sir, hand sculpt. Di ako marunong mag-3D eh. Tsaka din, self-taught sculptor kasi ako. So hindi ako nag-aral hindi ako nag-fine arts kasi. Pero yun yung gusto ko sana. Gusto ko matulong traditional, so self-taught. So ngayon ko lang siya na-enjoy. Hindi ayoko mag-3D. Pero kasi parang na-enjoy ko ba yung pag-hands on. Kaya siya yun kasi na you do it. Hindi, parang naglalaro ka ng play, gano'n. Ayan, ang dami niya. Thank you so much, Gino. Ang dami niyang prints. Guys, very reminiscent nga yung mga 90s cartoons sa kanya. Actually, even nga yung mga very old cartoons pa, yung mga old Mickey Mouse cartoons, mga ganon. Na pag nakita mo yung creation ni Gino Roberto, guys, parang there's some familiarity to his work, actually. Hello po. Who's the artist behind this? And your name? Aubrey. Ikaw si Aubrey. Kita mo guys, ang cute na mga creations ni Aubrey. Ano ba ito? Cactus ba ito? Anong inspiration sa mga I'm kasi a painter po ako. So, bali po yung mga samples ko ng paintings ko. Mga siya, imagination. Since I'm a painter by profession, kaya gusto ko, and I like it that way. Sir, congratulations. Good job on your artwork set. More power to you, sir. Maraming salamat. Ayan. Si Aubrey. Ayan. Ngayon si Milo. Wala si Milo, no? Kanina ko pa nakikita si Milo sa labas ng ikot-ikot. Anyway, let's wait for ni Milo. Hindi pa ako naglatag. Pero very fulfilling na that we get to talk to other artists. Kaya di pa ako naglatag. Okay, maingay dito. Sobrang ingay dito, guys. So, maingay na muna. And that's it. This is Uncle Ricky from Art Titos. Thank you for watching. At mag-iingat pa tayo. Pero first I need to eat lunch. Okay? Sige, bye-bye.